Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Meron na namang muntik sa pakin, no? Itong si John Vic Remulla. Alam niyo naman si John Vic Remulla, malaki. Ang laki ng katawan. Siguro nasa 6 to 6'1 ang height niyan, malaki. Nakita ko na sa personal niya, talagang matikas, ano? Meron na naman siyang muntik sa pakin. Baka napansin niyo yung salitang naman. Alam niyo na. Kasi may napapabalita dyan na nagkaroon nga ng pagkakaroon ng overtaking dyan sa superhighway at medyo na bad trip daw itong mga bodyguards ng gobernador dyan na ayaw na na-overtaken. So, unfortunately, ay na-overtaken nga itong anak ni BBM, kapatid ni Sandro na si Vinny. Malas-malas nila dahil nakita sa ID na anak. Ayan. So, bali-balita dyan, kumakalat dito sa social media na inumbag ito ni John Vic. Pero yun ay bali-balita lang naman, ano? Kasi sabi niya dito sa isang bago na namang muntik niyang sapakin, baka masuntok ko So, ibig sabihin, may tendency talaga. Sabi niya, naman lang naman, sabi niya. So, hindi natin alam. Baka naumbag niya nga yung gobernador dyan, ano? Na nakita naman sa picture na wala naman. Siguro, hindi naman pinuruhan, ano? Pero yun ang kumakalat, inumbag. Well, sino ba itong bago na naman na gusto niyang upakan? No, mga ka-Wonder. Bago yan, panoorin muna natin kung sino ba yan. Na sinasabing gusto niyang jombagin dahil makapal daw ang muka. Ng mukha. Yan ang banat ni DILG Secretary John Vic Remulla kay BFP Chief Jesus Fernandez na inireklamo dahil sa pagtanggap umano ng 14 million pesos na kickback. Nasa front tayo ng balita niya, si Camille Samonte. Pumapasok na Ang kapal rin ang mukha Hindi na nakapagtimpi si DILG Secretary John Vic Remulla sa kanyang pahayag laban kay Bureau of Fire Protection Chief Jesus Fernandez. Doon pa siya sa Fire Prevention Month, nag-attend siya. Ako, hindi na ako nag-attend, baka masuntok ko Pero, Thank you. Baka lang naman. Baka lang. Ayon sa kalihim, umiinit ang ulo niya dahil tila deadma lang si Fernandez sa kinahaharap nitong aligasyon ng katiwalian. Ang kapal na mukha, sinabihan ko na siyang hayop ka, kurap ka. Nagpapakita pa rin sa akin Hindi pa rin umiiwas Di ba? Parang wala nangyari sa kanya, parang wala. Iba rin ang kapal na mukha niya Formal nang naghain ng reklamo ang DILG sa Ombudsman laban kay Fernandez dahil sa umano'y paglabag sa Anti-Corrupt Practices Act, direct bribery at malversation of public funds and conspiracy. Kaugnay ito sa 14.7 million pesos na natanggap umanong kickback ni Fernandez mula sa pagbili ng higit 100 ambulansya ng BFP. Nadiskubring bago pa ang bidding ay tukoy na kung sino ang supplier ng ambulansya. These are information we have gathered through the testimony of someone who personally witnessed the preparation of the SOP money as well as the handing of the same to Fernandez. Kasama rin sa inireklamo ang sangkot na supplier. Hinilingding ng DILG sa Ombudsman ang suspension ni Fernandez habang gumugulong ang investigasyon. Tuloy pa rin ang kaso yan. Retirement does not absolve you from allegations and for being tried for corruption. Hindi siya bulletproof vest para hindi ka makasuhan. Para hindi na maulit, plano ni Remulla na ipa-livestream ang lahat ng procurement process sa kanilang attached agencies para makita ng publiko. Sinubukan na manghingi ng panig ni Fernandez pero ayon sa BFP ay out of town ang kanilang hepe. Kanina, pinangunahan ni Fernandez ang groundbreaking ng Capas Fire Station sa Tarlac. Kahit tuloy lang ito sa pagtatrabaho, sinabi ni Remulla na pumipili na sila ng kapalit ni Fernandez. Hindi rin daw tumitigil ang internal cleansing sa BFP. If you think the job of internal cleansing is easy, mahirap talaga yan. But I believe, inumpisahan na namin sa baba, sa recruitment, sinampulan na namin, yung sa taas, sinapulan na namin. Kung nagawa namin sa PNP yan, magagawa rin namin sa BFP yan. So yan mga ka-Wonder, yan yung gustong sapakin ni Secretary John Vic Remulla ng DILG. Itong si BFP Chief
Jesus Fernandez ng Bureau of Fire Protection or BFP. Kasi mga ka-wonder, may issue itong si Fernandez ng kickback. Ang laki. 14.7 million kickback. Saan niya kinukuha? Yung po mga procure o pagbili ng mga ambulansya, ambulance procurement. Ayon kay John Vic, nagsampa siya ng criminal administrative case laban dito sa BFP chief na si Fernandez dahil nga dun sa 14,752,000 na kickback sa pagbili niya ng 132 ambulances para sa BFP. So ano-ano mga kasong isinampa ni Secretary John Vic? Una, yung graft, RA 3019, at saka yung direct bribery, malversation of public funds, and conspiracy. Yan, yung mga tulad ng cases na yan, yung mga grave misconduct sa administratibo, serious dishonesty at conduct prejudicial to the service. So yun yung mga anomalya niya dahil sa pamamagitan mga ka-wonder ng mga bidding. Marami ako mga naririnig dyan, kahit yung mga kilala ko na nakapwesto sa procurement sila. Nagbibid para mapunta sa kanila, sumusuhol sila doon sa may hawak ng bidding. So, minamanipulate, in other words, yung mga bidding process. Kaya itong proyekto na 132 basic life support ambulances, ay iniimbestigahan yan dahil may supplier na naka-joint venture sa isang automotive company na ginawa umano ito para makapagpasa ng bidding requirements. At ibig sabihin, mga ka-wonder, front lang yung partnership para makuha yung kontrata gaya na nababanggit natin. Nagkakaroon na ng kasyunduan, mga ka-wonder. So yun nga, itong indikasyon ito ng bid rigging na tinatawag, gaya nung nangyari dun sa mga Diskaya, na parang wala na ring bidding kasi nag-close na sa unang usapan pa lang. So ito ay isang karaniwang modus at corruption sa mga procurement, gaya ng pagbabayad nitong SOP o yung kickback. So kailan ba nangyari yan, yung ginawa nitong BFP chief na to? Yung unang bayad, bilang ayon sa witness, mga ka-wonder, at ebidensya, noong November 2024. Dito na naman yan, mga ka-wonder, sa isang restaurant meeting sa Quezon City. Lately lang, ang daming mga nangyayari dito sa Quezon City. Dito lang, malapit sa amin, yung palitan, yung pera nitong nila Hernandez, itong sila Bryce Hernandez, silang Alcantar, dyan pala ginaganap yan, malapit lang sa amin, dyan sa isang bilyaran, So yan, ito Quezon City na naman, yung 6 million na isang maleta, Pangalawa, yung 4,752,000 na isang bag. So ang kabuuan yan, 10,752,000. So tapos pagdating doon sa ikalawang bayad naman, itong Setyembre 2025 na, halos isang taon mga ka-wonder, yung 4 million naman. So ang total umano na kickback nitong BFP chief na si Fernandez ay umaabot na 14,752,000 kickback. Grabe. Magre-retire na raw to pero humabol pa, nahuli pa. So galit na galit, Dahil may mga hawak na ebidensya ang gobyerno, ayon dito sa DILG investigation, may sworn statement, merong sworn testimony, merong affidavit mula doon sa automotive company, na manager, at mga larawan ng cash na ibinigay dito kay Fernandez. Yan ang maganda. May mga larawan at sana pati pagtanggap yung mga secret camera. So kung mapatunayan yan, malakas na ebidensya ito na graft case, mga ka-wonder, kasi nakaupo, may pwesto. So matapang ni Remulla, attend yata ito na parang isang ceremony. Sabi niya, hindi na raw siya umattend. Dahil makapal nga yung mukha nito, dahil tinawag niya nga na HAYUP ka, ganun, corrupt ka. Parang dinededma lang siya. So hindi na siya pumunta, Pero pumapasok pa rin sa trabaho ito. Kahit na may kaso, itong chief na ito. Sabi nga ni John Vic, gusto ko siyang suntukin, ang kapal daw ng mukha. Pero sabi niya nga, lang naman. Kumbaga, hindi niya naman daw diretsong sinasabi, So humiling si DILG, John Vic, na i-preventive suspend itong si Hernandez habang iniimbestigahan ang kaso. So yun mga ka-wonder,
So, sinabi niyang gusto niyang suntukin, sa tingin niyo mga ka-wonder, talaga bang sinapak niya itong governor ng Bulacan, ng mga bodyguard ay nag-overtake, no? At hindi yan pinalagpas ni Sandro Marcos. Hindi niya naman inupakan, pero nagpatupad siya ng batas laban diyan sa mga road rage, sa mga bully sa kalsada. May mga ganyan, na minsan gusto mong patulan, no? Nakita mo na wala namang ibubuga, mayabang lang. Kaso baka mamaya, hindi yung kung ano yung magagawa niya sa yung wino-worry mo kung ano yung magagawa mo sa kanya. No, na napurnada pa, na hassle ka pa sa buhay mo dahil sa pagpatol mo sa mga bully at mga mayayabang. So kanya, kung may mga ganyan kayo ma-encounter, pabayaan nyo na. Pabayaan nyo siya. No? Siya naman yung may stress dyan. Kaya pabayaan nyo na lang kaysa madamay pa kayo at ano pang magawa nyo. So yun lang mga ka-wonder, At sana matigil na. Siyempre, puputak na naman yung mga DDS dyan. Yan, sa panahon ni Marcos, daming corrupt, no? Ipapasa nila yan. Dahil naungkat na nga yung korupsyon mula sa kanilang panahon, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, at ngayon ay inuungkat isa-isa, no? At yan ay mauungkat, yan ay seryosong paglaban ng Pangulo laban sa korupsyon, ha? Kaya huwag niyong ipasa dahil kapapasa niyo, lalo talaga kayong kaiingay niyo, lalo kayong napaghahalata. So hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin. Please give me a thumbs up if you like this video para introduce ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila ang tungkol sa galit ni John Vic na muntik na nga sapakin itong BFP chief. No? At please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.